Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 16 na ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. 3 araw bago unang makilala ni Alma si Noel, nagtungo siya sa taguan ng sekta ng mga mamamatay tao. Determinado siyang sumali sa kanilang hanay. Kilala bilang apo ng maalamat na mamamatay tao na si Alcor, ang pagdating ni Alma ay nagdulot ng kuryosidad at pagdududa. Kinumpirma ng isang miyembro ng sekta ang kanyang hangarin na maging kasapi, ipinaliwanag na upang mapatunayan ang kanyang sarili, kailangan niyang malampasan ang isang pagsubok na magbibigay sa kanya ng biyaya ng kanilang Diyos ng kabilang buhay. Matatag ang loob ni Alma at sumang-ayon. Nang humarap si Alma sa tagasuri ng pagsubok, ipinahayag nito ang kawalan ng paniniwala na siya'y apo ni Alcor, minamaliit ang kanyang itsura at kakayahan. Si Alma, sa kabilang banda, ay hindi rin na-impress sa sekta at sa mga miyembro nito. Tinawag ang tagasuri na isang walang kwenta. Ikinagalit ito ng tagasuri, kaya't umatake siya kay Alma ng sunod-sunod na mga pag-atake. Ngunit madali itong naiwasan ni Alma, mabilis at eksaktong gumalaw, kaya't agad niyang napabagsak ang tagasuri. Hindi makapaniwala sa kanyang kakayahan, napagtanto ng tagasuri na si Alma nga ay apo ni Alcor. Ibinunyag ni Alma na ang lahat ng mga teknikong itinuturo sa sekta ay dinisenyo ng kanyang lolo, kaya't walang silbi ito laban sa kanya. Bagaman sumuko na ang tagasuri, naghanda pa rin si Alma na patayin ito, sinasabing hindi pa tapos ang pagsubok hanggat hindi ito namamatay. Nang papatayin na niya ito, biglang dumating si Simon Gregory, ang leader ng sekta, at pinigilan siya nang hindi niya napansin. Ipinakilala ni Simon ang kanyang sarili at tinanong si Alma kung bakit niya gustong patayin ang tagasuri. Ipinaliwanag ni Alma na tinuruan siya ng kanyang lolo na tanging ang malalakas lang ang dapat mabuhay at ang mga natalo sa pagsubok ay dapat ialay sa Diyos ng kabilang buhay. Nilinaw naman ni Simon na sa ilalim ng kanyang pamumuno, tinanggal na nila ang ganitong brutal na mga kaugalian. Pinaalis niya ang tagasuri at sinabi kay Alma na nakapasa siya sa pagsubok batay sa kanyang kakayahan sa labanan. Nagtaka si Alma kung ano pa ang kailangan para makapasok. Muling tinanong siya ni Simon, siya ba ang pumatay kay Alcor? Malamig na inamin ni Alma na siya nga ang pumatay. Inaasahan na ni Simon ito at sinabing nagsinungaling si Alma nang sabihin niyang namatay si Alcor dahil sa katandaan. Walang pakialam na inamin ni Alma na madali lang para sa kanya ang pumatay kay Alcor. Muli siyang tinanong ni Simon kung bakit, ngunit agad na niyang napagtanto na walang saysay ang tanong na yon. Ibinunyag ni Alma na matagal na niyang gustong patayin ang kanyang lolo. Ipinahayag din ni Alma na hindi siya apo ni Alcor, kundi isa sa kanyang mga anak, isa sa maraming anak na isinilang mula sa mga babaeng dinukot ni Alcor mula sa mga kalapit na nayon. Ang layunin ni Alcor ay hindi magkaanak ng tagapagmana, kundi lumikha ng isang tulad niya, bunga ng kanyang pagkatalo sa isang nilalang na kilala bilang Overdeath. Kinilala ni Simon ang nakakakilabot na reputasyon ni Alcor, na bagamat siya na ngayon ang leader at isang ex-rank, hindi niya kayang pantayan ang lakas ni Alcor sa kanyang kabataan. Para kay Simon, si Alcor ay naging kamatayan na mismo sa anyong tao. Sinang-ayunan ito ni Alma, ngunit idiniin na natalo si Alcor sa kamay ni Overdeath, na naging sanhi ng kanyang pagkalugmok sa pag-isip. Ibinunyag naman ni Simon na ilang taon na ang nakaraan, namatay si Overdeath sa isang labanan na nagdulot ng pagkawasak ng bayan kung saan siya naninirahan. Nang marinig ito ni Alma, nakadama siya ng pagkabigo, sapagkat sa pagkamatay ni Overdeath, siya na lang ang natitirang buhay, sa kabila ng kanyang lakas. Sinabi ni Simon kay Alma na hindi siya akma para sa sekta. Nabigo at nalito, nagtaka si Alma kung bakit, lalo na't napatunayan na niya ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag ni Simon na ang sekta ay nasa proseso ng pagbabago, magiging isang organisasyon sa ilalim ng imperyo na higit na nakatuon sa paniniktik kaysa sa mga pagpatay. Ang pagpatay na noon ay layunin ng sekta, ngayon ay magiging isa na lamang na paraan upang makamit ang mas malawak na hangarin. May malalim na karahasan sa puso ni Alma na hindi mapagkakatiwalaan sa kanilang bagong direksyon. Nasaktan si Alma sa mga sinabi ni Simon.
Sa loob ng 21 taon, inialay niya ang kanyang buhay sa pagsasanay at pagsunod sa mga obsesyon ng kanyang lolo. Hindi nakatikim ng saya, pagkakaibigan, o pag-ibig. Luhaang nagtanong siya kung ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan ay nauwi lamang sa wala. Ipinahayag niya ang hinanakit na parang ninakawan siya ng kanyang buhay. Sa malamig na tugon, sinabi ni Simon na ang buhay ni Alma ay sa kanya lamang, at siya ang may kontrol kung ano ang gagawin dito. Nawawala sa landas, nagmakaawa si Alma kay Simon na bigyan siya ng patnubay sa kung ano ang susunod niyang gagawin. Sinabi ni Simon na mabubuhay siya ayon sa gusto niya, at ipinaalala na may iba pang mga lugar kung saan magagamit niya ang kanyang lakas, tulad ng mga seekers. Bago siya umalis, ibinulong ni Simon ang isang bagay na umantig sa interes ni Alma. Ang apo ni Overdeath, si Noel, ay nagtatrabaho bilang isang seeker sa kabiserang imperial. Lalo siyang naintriga nang malaman na si Noel ay may trabaho bilang isang talker, ang pinakamahinang trabaho ayon sa lahat. Sa kasalukuyan, si Alma ay kasapi na ng Blue Band, ang clan ni Noel, at personal niyang napanood ang kasipagan ni Noel at ang kanyang determinasyon. Isang araw, buong tapang na idineklara ni Noel na sa loob ng isang taon, magiging isa sa mga regalya ang kanilang clan. Bagamat sa una ay inisip ni Alma na imposibleng matupad ang pangarap na iyon, unti-unti siyang nahulog sa paghanga sa pagsusumikap ni Noel. Kahit wala siyang likas na talento at maraming beses nang pinagtaksilan, patuloy siyang lumalaban. Sa kanyang puso, ninais ni Alma na makita si Noel na magtagumpay. Para sa kanya, kung ang isang tao na tulad ni Noel na nagtatrabaho ng buong puso at nagsusumikap sa kabila ng lahat, ay hindi gagantimpalaan, walang hustisya sa mundo. Niyakap ni Alma si Noel at nangako na lalabanan ang lahat ng laban kasama siya, umaasang makita ang araw na makakamtan ni Noel ang tagumpay na nararapat sa kanya. Samantala, sa kabiserang imperyo, isang lalaki ang nagreklamo sa sarili dahil sa madalas na mga walang saysay na kahilingan ng kanyang kliyente. Habang nagbuntong hininga, naglakad siya papunta upang bisitahin ang kanyang kliyente, walang iba kundi si Noel, ang talker.